sa kanang gabi ang bibig na grabe ang bisita sa classmates sa atong lecture of the message sa sinulagabi kung si Pastor Patulog sa sinulagabi atong legal class sa negosyo sa dental conference. Kasi nanggit yung mga kauturan na Mexico sa Baguban District sa Panginoon ng Pastor Siniling Asuncion. Ato programa ang napinig song atong namin song and then pagkakamulan ni atong pinig prayer ni Brother Alberto Rasa. Ang special song na dapat sa atong utong Wale Unco Company and then ang atong head teacher at ni Hazel Sirius. Because daw ang atong special song tinapon dapat sa atong head people. Sila-sila ang atong visits, atong speaker, si Elder Chris atong closing prayer o atong team song atong closing prayer sa atong speaker. Ang programa pagkakatayo sa ating itas. Ginaandang ko ang tanan sa patigdog at nakita ng atong team song. Kami ang speaker from Kathleen, bersama Presbyter, Presbyter
kang taon.
Asli nga magabihon, kabilang kita nag-Facebook. Kalima. Kung pagkadalon sa inyo, so wala ko laptop, hindi nyo makita, alala sa akong cellphone. So ang tanong sa mga gabi is heart disease or heart attack. So ano yun mga auto heart disease or heart attack? So ano na, kasi nakapal ka mga heartbroken ha, dahil na. So ang heart disease or heart attack is isa na sa masakit sa aton. What is heart disease? So, bring up heart disease and most people think of heart attack, but there are many conditions. So, kung aton tanawon, no, isa lang ba kita nga heart disease is muna ang heart attack. So, ang sa libon, damo, ang there are many conditions. So, damo sa mga condition na ginatawag heart disease. So, damo kita na ginabansa sa aton nga pag-episode. Like, include na coronary artery disease, cardiomyopathy, arrhythmia, heart failure. So, muna ang mga sari-sari na makuha ng masakit sa ating pag-episode. At, ano naman niya ang ginatawag heart attack? So, battery, every year, more than 1 million. Dito sa, according sa survey dito sa Amerika, more than 1 million. So imagine, kada tuig, 1 milyon ang nagpapatay tungkol sa ginatawag na heart attack. Kat? Sudden interruption of the heart blood supply. So kung ginatawag ang heart attack because nga, mayroong interruption in the heart. So mayroong nagpara sa ugat sa aton nga nagpuso. So ako na ang pinaka-delikado kung barato ang aton nga tigipuso ang ugat sa ugat aton nga tigipuso na causes sa mga sobrang mga tambok, no? Kaya kung tambok at pagkakita na nakakaon sa mga matikaon o mga pati mga foods na nag-causes hindi nga nag-matamat nga nag-barato ang ugat natin sa aton nga tigipuso. So ano ba rin ang mga heart attack symptoms? So heart attack, itong batsagan o sa inyo, mga auto na ninyo na kabatsagan kung mayroon kita kinabatsag sa itong lupa. Ano kinabatsag na ito? Sakit, nagbatsag kita nagasakit na nagapin mo itong dughan, discomfort, spreading the back, joint, or kita kinabatsag kung parang may heart attack mo na nagasakit na itong atong throat atong natutuglan atong amot kay gabi na ginatong likod nagabansyag na so ang mga symptoms kung dapat tigilan naton padugayan mayroon pagin weakness or anxiety gabi na ginatong pagkina shortness of breath rapid or irregular heartbeat so nag-drumming nagadasin ng atong kuba-kuba sa atong dughan, kung mo na ang symptom. Sa mga babae naman niya, kung may not always experience pain in a heart attack. So sa mga babae, may kasama kabansan si sakit sa dughan. Diri, ang ilang kabansagan is heartburn, ang nagsaka sa tatang dughan. Loss of appetite, ang nagkakawalan kita si gana sa pagkaon. Kung wala kita gana magkaon, tiredness or weakness, clogging in heart water. So kinakapoy kita or wala kita gana mag-iyo. The longer it was for treatment, the more damage the heart may sustain. So kung atong paging palawigon, nakabalo na kita na bansagan nato, hindi tanan na nakagulang diri, the more palawigon nato, nag-alala, nagdugang paging damage sa nato heart. Pagkakari, don't wait to be sure. Hindi natin kulaton mga inasigurado. The best time to treat the heart attack is as soon as symptoms begin. We need to be sure and restore permanent heart damage or abandoned. So, di na natin palawigon maglalapagin yung tapapagin ng damage sa natin na heart maglalapag tunang sa kamatayon.
magkaniprano ba, samtang gamay pa ng mga symptoms, ato na ipacheck, ato na i-kadto sa hospital. Next is sudden cardiac death. O mo pag gulbyada na, hindi na ito mabaktan ng cardiac, o mga cardiac arrest kita, kakihon kita. Okay? Dire yung butang defibrillator. So, sino hindi nakakilala ang defibrillator? So, kung siya ginagamit shock sa atong ito, gano'n lang pump na ta tungod na non-stop ang atong heartbeat ang ginagamitan sa electric parang makabalik ang heartbeat. O muna ang ginatawag defibrillator na ginagamit sa hospital kung revive ang isang pasyente ng cardiac. Next is heart failure. Ang heart failure doesn't mean your heart stop working. So, ang busulingon, kung kita ng heart failure, ang busulingon nga na untat na atong heartbeat. It means the heart can't pump enough blood to meet the body needs. So, kung manang isa na heart failure kita ay hindi ma-meet o hindi ma-circulate mayo sa atong heart na mapamtat doon ayaw mo na nakasipo ng atong kaugatan. Dapat alert ko kita para healthy ang atong mga tagipusoon ang gagawin di kita heart failure. 14 is stress test. Darang isa pagkita nakapadugang, makapaguba sa atong heart kung pero kita stress. The stress test measure how your heart responds to exertion. If you have an exercise stress test, you'll either walk or a treadmill or ride a stationary bike while the limit quickly increases at the same time. So, dapat exercise kita or bike or walking ang yung exercise ng atong heart. Hindi kita pa-stress kaya isa pa kita nagpabutlay sa aton. Sa last day living with heart disease. Most forms of heart disease are chronic. In the beginning, symptoms may be too mild to affect everyday life. So, sa una, medyo kamay pa lang ng mga sintomas. And in many cases, long-term treatment can keep symptoms under control. So, kung atong gina-perming atagang atensyon bulmon, mga sintoma sa atong yung inabatsan sa atong pilipusoon, ma-control na atong. But if the heart begins to feel, patients may be develop shortness of breath, fatigue or swelling in ankle, feet, legs, abdomen. Heart failure can be managed with medication that lifestyle changes surgery in certain cases of heart symptoms. So dapat atong git na tinguan agad na hindi natin tatsada ng pagkulang sa ginawa na pinalagas na pagkakas sa ginawa or atake kita sa katik na nagaluya at mga tuhod o before po magabogo kapag initin sa makita sa kulubaton ng Proverbs chapter 4 verse 23. It says, more than all else, keep watch over your heart, since her are the wellspring of life. Kung bagay ng pagandam, kasang imo mga ginahuna-huna, kay ang imo kabuhi, ginadigon, sunod sa imo mga ginahuna-huna. Kabay Diyos na.
again. It's good to see you here tonight for another night of the Prophetic Code Bible Seminar. Kedua, tahun sa pag-anong sa inyo luwag sa pagkakataon kita sa gihapon sa prophetic code na tempat to. I pray that you are learning many things, and in particular, how to have a closer walk with your Saviour. Ako rin kasi kahong, kaya kadapot ako sa kapatagnan na ituan ka kapunan sa tempat to. Before we begin, we're going to have one word of prayer. Let us pray. Magkapawiyot tayo sa masagot. Father in heaven, once again we ask that your Holy Spirit be here. Guide us, teach us, and instruct us. Bayan sa langit, ang mga pangabay, ang mga Espiritu, ang mga kaupod namin, magatang sa mo sa pag-iyan, magatang sa mo sa pagtutlo. Open the hearts of our understanding that we might learn more to be ready for Christ to return. Agunto na kami makapon sa inulang pa, nagpaanak ko sa pagbalik ng Isos. In Jesus' name, Amen. Sana ni Isos, amen. Alright, my friends, as you can see, tonight's topic is the lost commandment. Tuloy ko sa mga gabi, ang natula ng kasabuan. As we've been learning night after night, John has told us in Revelation that old serpent called the devil and the Satan, what has he done? He has deceived the whole world. Ito na itong mga gabi, ang kinahimo sa katong mangyawa, amo ang pagpatalang sa ilog ng kalibutan. And if there's one topic he's deceived the world on, it's this. Kaya importante ng topiko, ini ang teksto sa atong pagtulong. So, let's begin. What is the lost commandment? Sagot na, ano pala ang natula ng kasabuan? Bible tells us, in the beginning, God created the heavens and this earth. Nagsugit sa atin sa sabunan ko sa tugas sa langit ng lupa. The Bible says, on the first day of creation, God created the light. Ang nagsugit sa atin, na ang nakataw sa pagtugas sa Ginoo ang pagkapawa. On the second day of creation, the Bible tells us God made the atmosphere, the air we breathe. Pero ang atlaw, amo ang kawalan ang hangin na itong ginahapon, ito ganyan. On the third day, God made the dry ground. He made the grass, the trees, the plants, the flowers. Katatlong atlaw, ito ganyan na ang mga tanong, kakahuyan, kakaibang pa. And then on the fourth day of creation, the Bible tells us God made the sun, the moon, and the stars. Kaya kapag ang ito ka sa Diyos, at labulan ng mga bituon. Then on the fifth day of creation, God made the birds that fly in the air and the fish that swim in the sea. Dahil sa kalimang atlaw, ito ganyan ang mga pispisan, ang isda, mga kaisdaan. And then on the sixth day of creation, God made the land animals, the animals that walk on the land. Dahil sa kalimang ito ganyan kasama sa panagalangkat, nagkasama ko sa lutan. And God did something else on the sixth day. Dahil magito ang Diyos sa kaming atlaw. He made man, He made Adam. Ito ganyan atlaw, ito ganyan si Adam. And then on the seventh day was the Sabbath day. Dahil ito atlaw, ang mga atlaw ay nagpahuway. So my friends, the Bible tells us that on the seventh day, God had ended His work. No work, He rested on the seventh day. Naman ang nagkasungkit sa aton, kasi pitong atlaw, nagtapos sa Diyos, ay kung aton, kang nagpahuway sa kapitong atlaw. God worked for 6 days creating this world and everything on it, and then on the seventh day, the Bible says, He rested. Ang Diyos nagtugka sa pagpo sa kalibutan, kahit sa pitong atlaw sa nagpahuway. And God did something else. What did He do? He blessed the seventh day. Dahil maghihiro pa rin ang Ginoo sa pitong atlaw, ay hindi pa kamaayang pitong atlaw. And He did something else. He sanctified it. What does that word sanctify Dahil mean? pagkabalaan, ano ka lugar sa pulong yung pagkabalaan? Word sanctified means to be made special and holy. Ang pag-ibig sinig na palaan ng kalugar na ini pinasahi kang palaan ng daw. My friends, God blessed the Sabbath day and God made it holy. Ang yan, pinhimo sa Ginoo, hindi pagkamaayo, ang pitong atlaw, pag-ibig na ini kang palaan. And God said, this day is so special, I'm going to write it with my own finger in my 10 Commandment law. Dahil kasi kasinig na ini atlaw, pinasahigit,
Kagisulat niya ini mismo sa iyang nudlo sa napulong ka mga sugo. God said, I'm going to make this day my fourth commandment. Kadto sa sila kung pagkakon ini nga adlaw na kapito dira sa ikapat ka sugo. My friends, what is the fourth commandment? Tapi ano pala ang ikapat ka sugo sa napulong ka mga sugo? God wrote, remember the Sabbath day to keep it holy. Diyos sa sulatong dua at ang nagpaisapag pagkamalaan sini. Oh friend, the last commandment is the Sabbath day. Dari kematian ang nagdulang kasubuan amo ang adlaw na nagpahuway. Why did God put the word remember in front of this commandment only? Nga iputang ini sa Diyos ang pulong sa siligid nga kasubuan ang pulong ng dugduman. God didn't say, remember not to lie. Ang Diyos wala siligid nga dugduman nga ito magputik. He didn't write, remember not to steal. Wala sa isulat nga dugduman nga ito magpangawat. He didn't write, remember not to kill. Wala sa isulat nga dugduman nga ito magpatay. He put the word remember in front of one commandment only, the fourth commandment. Iputang niya ang pulong at dugduman sa sinadama sa ikapat na sugo. Because he knew this is the commandment that the world will lose sight of. Bago kaya manusia, ang mga kasubuan na palipatan sa katawan sa kalibutan. And that's why the word remember is in front of this commandment only. Kag sa siligid lang ng kasubuan, iputang niya ang pulong at dugduman. God said, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work. Ang Diyos sa sektor lutangan tayo po sa pagpagkabalaan sila ang kanilang magpapalay ka kapag-ito sa tanang pulang po. Then he said, but the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. Magsari sila, ang nagpitong atlaw at nanubuhay sa Ginoo na imo Diyos. My friends, the Lord your God is a Sabbath-keeping God. The Bible says that. Ang Ginoo Diyos, nagabantay siya sa atlaw ng puway mo ginapag sa Biblia. In it you shall not do any work, neither your son, your daughter, your manservant, nor your Sa maidservant. imo sa atlaw ko lang to, imo na kalaki, imo na kababae, imo na salubungan kalaki o kababae. God goes on, not even your cattle, not even the stranger within your gates. Bisag pa ang kasapatan kung na matulong para sulod sa imo nga dawa. My friends, why? Because in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that is in them. And then he rested. God rested on the seventh day. Kaya ba, sa pagkatlaw, ito ka sa Diyos sa langit kanong kadagat, kag ang tangara sa ilang, kag ano, nang pahuway ang Ginoo sa kapitong atlaw. And the Lord blessed the Sabbath and hallowed it. The word hallowed simply means to make it holy. Kaya ang Diyos nagpakamayo sa atlaw ng pahuway, kagkaroon ining atlaw iyang hindi mo kapalaan. So, my friends, let's ask the question. What is the purpose of the Sabbath day? Ano kaya pamangkot karoon ng katuyuan? Ano katuyuan sa atlaw ng pahuway? Why did God give us the Sabbath, my friends? Why? Kaya tagaan ka sa Ginoo sa atlaw ng pahuway, biyak naman. God tells us, He's speaking here through the prophet Ezekiel. Siya nagkakal sa atlaw na nagkasama na lang na sa Ezekiel. God says, Hallow, keep holy my Sabbath. They shall be a sign between me and you. Nagsilig siya, pagkabalaan ako ng pahuway, kung sila magkikanda ng sa tumanito kagnago. You see, my friends, the Sabbath is a sign between God and you. We are His people. Dahil natin ng pahuway, kantay na sa Diyos, sa tumanito, kag niya, ginagawa kita yung katauhan. And that you may know that I am the Lord your God. Ang totoo ko magkipato, na ako ang inyong Ginoo na Diyos. Oh, friend, make no mistake. The Lord your God is a Sabbath-keeping God. Ihambal ko sa inyo yan, na ang Ginoo ng Diyos, isa ka Diyos ang kabantay sa atlaw ng pahuway. You see, friend, the Sabbath is a sign of who you worship. Kaya tayo po ay isa kakada kung sino ang inyong ginasimba. If you remember, God worked 6 days creating this world. Kung yung ba ang Ginoo nagtungga sa kalibutan sa kapatlaw, You will also remember that He rested on the seventh day. pero kung pa ninyo sa pahuway na sa kalibutan atlaw. And the Sabbath is a sign that we are worshiping this God, not
Diyos kanuntang nagtugas sa imo kay sa ako. Now, my friends, the devil wants you and I to believe in evolution, not creation. Kaya biya, nagdawang gusto siya magpangit ako, nagdawang galing sa ako, kagiging tugas ang Ginoo. Because if you believe in evolution, you will not remember that God worked for 6 days and then rested on the Sabbath and Kahit kept na it magpapay, holy. ikaw na at ikaw nagalilang sa ako, sa siyang pagi, hindi ka magdundong, nagkaroon ka magulay sa kanong, kamakadlaw, kagagbuhay sa sanang nagmaway, kagag pagkabalaan sini. My friends, what did John say in Revelation? That the serpent of old has deceived the whole Ako biya, world. kami, Juan sa buka, nga iyagin ibukan, ipatalang ang magkatawan sa bilog, kagalimutan. Satan is smart. He brings along this man, Charles Darwin, to introduce the theory of evolution. Jadi katawa, nagtulo siya sa teorya sa katawag ng evolusyon, katawag galing siya sa ako. Why? So you will forget the creation story and you will not remember the Sabbath. Kaya nga ama, nagtulo pa rin pagkanaton, ang istorya sa pagpanuga, pagpapagpapanaton, ang pagpapapanasan ng Lipuan. My friends, do you know that Pope John Paul II, that he supported the theory of evolution? Hindi maraton, ini si Pablo Paul Sikan, naging sapuntahan niya, teorya bahag sa evolusyon. This article that says, thinking about Pope John Paul II, Pope says mankind evolved from apes. Dahil sila ini nga pagpapasilihan na tao, dahil sa mga unggoy o mga abog. My friends, how can the Pope say this? He mustn't be reading his Bible. Sa pagkatapos, hindi na ginampanan na dapat nagbasa siya tadi sa Biblia. In this article here, Pope Francis declares evolution and the Big Bang Theory are real and God isn't a magician with a magic wand that can create. Dari naman isang artikulo na si Pope Francis, kung po ay pagkakitla, nagkiklaro pa sa evolusyon, ng teoriya, nga ang kalimutan ito kahit sa wala, tungtuong gininig ka ng Diyos, hindi isang kapatsikiro, nga nagay mo sa pagpatik-patik. My friends, the Bible says God created man on the 6th day of creation. It doesn't say that man evolved over millions of years. Pag-isilip ko sa inyo mga biyak na bilang nagtugas ang tao sa amang kano sa pagpanugang kagula ini na kaya sugay sa ato nga ang tao nagtiw-tiw ka sa pilang kami nito na magkatuligan at least one. Over here again, Pope Francis, what does he say? He says, I accept the theory of evolution and the Big Bang Theory. Ang ginaponin po Francis na pinaksipan ko ang teorya sa evolusyon ng tao na sa mo, kang ang teorya ng kalimutan ng butot na tulpik at nagtuhal. My friends, the Roman Catholic Church is the largest church on the earth, over 1.3 billion members. Gara sa 3 milyones, hindi na simbahan ng kauturan, dinako na simbahan. How can Pope Francis say that he accepts evolution, my friend? The Bible says we were created on the 6th Paano si day. Pope Francis magkasilip ang nagkitato na iyang teorya sa evolusyon ng tao galing sa amo na ang kinabasa nila na iha? But my friend, Jesus says, please, please remember my Sabbath. Please keep the Sabbath holy. Kaya ginugana siya nagkapal sa akong palihog, patay nga daw, ginubuhay, kabalaan. My friend, if you want to receive a blessing, go to church on the day that God placed a blessing. Kung ikaw gusto magpatong sa pagpapaayo, kato ikaw sa simbahan kung sa iglesia, nga nagkatulo sa kapatuloy sa pagpatay sa aklang magbawan. God blessed the 7th day. Ang Diyos nagpapaayo sa kapitong adlaw sa simbahan. Do you remember when Jesus died on the cross? Ito rin sa napatay sa Kristo dito sa cross. Christ was already dead, and a man by the name of Joseph from the town of Arimathea, Kung ba ito napatay na si Kristo, may tawag ito kasi Jose, ang ikan sa Bagwa sa Arimathea. he went out to Pilate and said, please, please, Pilate, please, Jesus is dead. Let me take the body down. Dahil pangabas, sa Pilato, panihong, kabuti, akong tuwang ang lawas ng Kristo sa kapatanan. We read this in Luke. This man went up to Pilate and begged for the body of Jesus. Basta na ito sa Lucas, nagkatao, nagkato sa
pagkakangabay siya sa ngawas na Jesus. And Pilate gave permission that the body of Jesus could be removed from the cross. Kaya tugutan siya na pinato, alawas ni Kristo yung magpakikan sa cross. The Bible tells us that Joseph took the body down. He wrapped it in some clean linen. At so kisama ng player, naging kuha niya, kagiling putos niya sa nilo. Then he laid it in the sepulchre, meaning the tomb. Kalimutan niya dito sa lulugan. And the Bible tells us that that tomb was cut out of solid rock. Kagilang lulugan, kuha pa nila na solito, na patuo. Where never a man before was laid. A dead body had never been placed in that tomb. Na walang kagit sa halin sa kurang kalagpagan sa patay kalawas. Now, the Bible goes on, it says, and that day was the preparation day. Kaya yung nagsugit sa ito na ilang atlaw sa pagpangalan. My friends, when the Bible talks about the preparation day, it's talking about Friday. Friday is the day you prepare to get ready for the Sabbath. Ang atlaw sa pagpangalan, ang ina siya ang atlaw ng Biyernes, na ikaw nakaabang para sa pagabot sa atlaw ng Sabado. So, Jesus died on Friday, preparation day, and the Bible says the Sabbath was getting closer. Kaya si Jesus, nagasulit ng Sabado, na siya patay sa Biyernes ka daw, nagahinampot na ang atlaw ng Sabado. The Bible goes on, it tells us, the women also which came with him from Galilee, Kaya nagsugit sa ito, mga karubinan, nagapurpot sa iya, ikan sa Galilea. they followed and they beheld the sepulchre and how his body was laid. Nagsunod sila, kagilang tanaw, ang lugar kung paano ang ialawas daw sa Kristo ginpampan. The women followed. They wanted to see where the body of Jesus was laid. Ang mga kabilang sunod sila, ang gusto ng tanaw na kung paano ginpampan ang lawas sa Jesus dito sa lugar. And when they saw where it was, they returned and prepared spices and ointments. Kaya sa mga kampo sila nagpahuli, nagkakata sila sa mga pahunod, kaya sa mga inugalaplas. They prepared those spices and ointments. They wanted to give Jesus' body a proper burial. They wanted to anoint the body. Kung sila na gusto nila na ihaplas ang lawas ni Jesus. But they didn't do that. Why? Pero wala lagi ni Muina, naman. Because it says they rested on the Sabbath day according to the commandments. Ay, kaya sila nagpahuway, sa atlaw na nagpahuway, sunod sa kasunuan. Notice, now on the first day of the week, very early in the morning, they came unto the sepulchre, the tomb. Kalau sa unang atlaw sa simbahan ang kapagid, nagkatto sila sa lugar. And they brought the spices which they had prepared, and certain others with them, but what? Jesus had already risen. Kaya dala ang mga pahumot kay laging aman, kag ibang pagkid, apang wala na dito si Jesus, pagod kay si Jesus, dapat ko na. You see, my friends, the women rested. They waited till the Sabbath was over. Then they went to anoint the body. But Christ had already risen. Kita na itong dala yung mga kapinan, sila nagpahuway. Paabot na lang matapos sa atlaw ng pahuway, kag ilang pahumot, kita narigat dito sa mga atlaw sa mga atlaw na dito. So, the order of events, what have we learned so far? Ari makita natin ang pasunod sa mga pagitabo. We know that Jesus died on Friday, preparation day, Jesus died. Sunod sa teksto, ang palitanungan na si Jesus na patay siya at nag-Biyernes at daw sa pagpangaman. And we have learned that on the Sabbath day, the disciples rested, the women rested, Gisundan nila siya sa atlaw ng pahuway, di ka magigitong ang kapagkabutin ang nagpahuway. and even Jesus rested on the Sabbath day. In death, Christ would not rise on the Sabbath. Dahil si Jesus nagpahuway pa, kisan pa sa kabatan sa atlaw, nagpuan hindi siya magpanhaw sa kabuhay sa atlaw. Christ kept the Sabbath day holy. He would not rise. Gibatayan ni Jesus sa atlaw ng buhay kabalaan, hindi siya mapanhaw. It was early on Sunday, the first day of the week, when the Sabbath was well and truly over. Then Christ rose. Tira agad pa sa Domingo Katlaw, unang katlaw sa Semana Kagyan, ang unang pagkatanghang ng Jesus. So, let's ask you another question then. Why? Why is it that most Christians break the Sabbath and keep Sunday? Ano ba ang problema nga?
wala mo sa mga pastor na galampas ang adlaw na po kapit pantayan sa baylo ang adlaw na Domingo. My friends, the majority of the Christian world, everyone keeps Sunday. Why? Kinabuan diriya sa mga pastor na gabantay sa adlaw na Domingo. My friends, is it because God changed the Sabbath from Sabbath to Sunday? Is that why they keep Sunday? Hindi malaya kasi pamanakong ginilisan sa Ginoo ang adlaw Ginoo sa adlaw sa Sabado pagkat sa Domingo hindi na kanaptamo sa nagasipat ng Domingo. And the answer is no. God didn't change the Sabbath to Sunday. Hindi siya nagkusin ng sapat. Wala lang ipinuhan sa Ginoo. At tulog po sa adlaw sa Sabado pagkat sa adlaw Domingo. Bible says God blessed the seventh day and He sanctified it. He made it holy. Ang pinag-isugin sa ato, kagad Diyos nagpagkamaayos sa ipitong na adlaw ang badang sa Sabado kagad nagpagkamalaan sini. In Malachi we read, "For I am the Lord, I change not." Kasi wala niya sa kasugin sa ato, kaya ako ang Ginoo kag wala ako nagabaylo. If God doesn't change, that means the Sabbath has never been changed either. Kung nagkakulugan nila na kung Ginoo wala siya nagabaylo, wala nagaluwag, wala nagkakulugan nga adlaw na nagbuhay, wala ka nabaylo na ilisan. So my friends, maybe, wasn't Jesus, did Jesus change the Sabbath to Sunday? Ay, nabibasin ko na kung ilisan kasi Ginoo yung adlaw na nagbuhay sa pagpapos na Domingo. And the answer is no, He didn't. Kasi sa parte na wala kanyang ilisan. What does Jesus say? He says, if you love me, do what? Prove your love by keeping my Ano ka na pala commandments. Jesus? 1:15, kung ka mo nagkahimog pa sa ako, pantayin ako ng pagkasuko. And that means all 10 of them, including the fourth. Remember the Sabbath Uno, day. kaapat, nakipidala ang pagsimba sa kinasatlang sa Sabado. We read this, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Basa na po sa teksto, kasi Jesus, ako sa kahapon, sa mga taon, sa mga pagtuwa. And that means the Sabbath is the same yesterday, today, and Kung forever. sa ito, nag-atlaw sa pagkahapan sa kakahapon, subong, patay na itong sa nagtutuwa. Oh, my friends, what about the disciples? Maybe the disciples changed the Sabbath to Ay, Sunday. kasi kung ang magitutungan mo ng ilis para sa katlaw na nagpasa sa Domingo, But my friends, I'm sorry to inform you, no, they didn't change. ay silang pasin-pasensya lang din kung ay sila nagliwag nagbago sa katlaw ng bawal. The disciple John, notice what he wrote. He said, "For this is the love of God, Kangapat na rin sa mga, kaya ganilumpas ang Diyos, that we keep His commandments, all 10, including the fourth." nga mga pantay ka sa iyang kasugat na ulo, ka mga sugod ang kiting apat. And His commandments are not grievous, they are not hard to keep. Kaya ang kasugat, hindi mabuklay ng mga sundong. My friends, then who changed the Sabbath to Sunday? Kaya sinugin ang nag-inis at nagpahilo sa katlaw ng buhay sa bilis sa Domingo adlaw. And the answer is simple. Ang sapat sa mga kasimplihan. My friends, it was the Catholic Church, the Church of Rome. She changed the Sabbath to Sunday. Ay, abyan ang simbahan sa Roma. Ako ang nagpahilo sa atahorin sa sabat pagkato sa Domingo. And it's no secret, the Church of Rome will openly, plainly tell you that she changed the day. Ay, naging na si Cristo, kaya isang sila mismo, nagkatukuan sila sa ako. Notice what the Church of Rome says. Wala pa naman ginagawa sa iglesia sa Roma. She says, question, why do we observe Sunday instead of Saturday? Bakit gagawin ang tayo ng Domingo sa pailo sa Sabado? Now she gives us the answer. We observe Sunday instead of Saturday Bakit lang napagtayo ng Domingo sa pailo sa Sabado? because the Catholic Church in the Council of Laodicea in the year 364 Bawat kaya si Juan Katoliko sa Konsilo sa Laodicea sa tuwing 364 transferred the solemnity, in other words, the importance from Saturday to Sunday. ay nagpanghin sa pagkabalaan at importansya gikan sa Sabado pagkat sa
change the day. Gani kinapakita na ito, ata kayo ang Iglesia Romano, amo ang nakasugit sa ato, nga sila nila kami ang nagbalhin sa katlaw. But the whole Christian world blindly follows the Mother Church. Pero bilog ang Kristiyano nga pagtuluhan pula ka nagasunod-sunod sa ilong ng Iglesia. Church of Rome, it's the largest church on earth. Ang simbahan sa Roma, amo siya sa pinakadakulang simbahan sa Roma. And all the other Christian churches want to be popular too, and they follow Rome. Kaguto mawagin patuga siya, bulan lang sila nagasunod-sunod sa simbahan sa Roma. My friends, on the cigarette packet, they write the warning, smoking causes lung cancer. Sa pakita sa sigarilyo, pakita nila ang pandang na ang pagpanigarilyo nagdadala sa malatian ng kanser. Smoking harms unborn babies. Nakahanap man sa katalagpan sa nalabungag ng malapsan ng pagpanigarilyo. Smoking causes blindness. Ang pagpanigarilyo, makabulan. But people ignore the warning and keep smoking. Pero ang mga tao ay kasapak, sige na panigarilyo. And my friends, it's the same with the Sabbath. Kaya ako manasya, kahit sa adlaw sa Sabado. God says, warning, keeping Sunday holy is not good for your Ang spiritual health. pagkaadlam sa Ginoo, ang pagpantay sa adlaw ng Linggo, hindi maayon para sa Espiritu ng pagkinabuhi. And the whole Christian world ignores the warning. Habang ang Ginoo niya halos Kristiyano kalibutan niya ng pagtuluhan, pagbilang kinasapay na hindi kinasapan. My friends, let's now find out, what day did Jesus go to church on? Sabi ka kita, ano nga adlaw na si Krisos nagsimba? The Bible says, Jesus, came to Nazareth, Sabi ka sugit sa ato na siya nagapag dito sa Nazaret, where he had been brought up, na dito sa Nagako, and as his custom was, nagsunod sa nagpasa niya, he went into the synagogue, the church, nagsunod siya dito sa simbahan, on the Sabbath day. sa adlaw na Sabado, And he stood up to read from the scripture. nagtindog siya kung sa pagpasa niya sa mga kasulatan. My friend, Jesus was a Sabbath keeper. Ang biyak si Krisos, ang pagbantay niya adlaw na Sabado. Isn't Jesus our example, the one we should follow? Iba lang si Krisos, among atong ehemplo, nga atong pagkasundot. Whatever Jesus did, we can safely do also. Kung ang pagkinagili mo Isos, kita hitway na kita magkastuman sa pagkasunod. Jesus kept the Sabbath, and we are to do the same by following his Kaya example. matayan ni Isos, ang adlang ng buhay, kita dapat pagkasunod. What about the disciples? What day did they keep? Ang kita sa mga disipulo, ano nga tawin lagi magtayan? Is he speaking about Paul and Barnabas here? Ini nagkapagdala sa ringkod sa pawatan. And when the Jews were gone out of the synagogue, the church, Kahit sa nagtaliwala ang mga Hudiyo, ikan sa sinakuga o sa simbahan, the Gentiles, a Gentile is someone who is not a Jew. That's what that word means. ini mga tao na mahigdal ko sa pinipalay mga Hudiyo, mga tao. The Gentiles came and they besought Paul and Barnabas that these words might be preached to them the next Sabbath. Sa kapag si Pagod kasi Barnabas, nagbilang na sila, nag-ayokin ang mga tao kasi sila, naiwaliin ng mga tulong sa sunod naman ng adlaw sa Sabado. Paul and Barnabas were preaching to the Gentiles and they said, come again and preach to us the next Sabbath. Si Pagod kasi Barnabas, nag-awali, kag ini makikili po nyo, nagpalabay sa ila, nabalik na mo naman tinig, nabalik naman kaya po ng puro sa sunod ng adlaw sa Sabado. Because we know you are Sabbath keepers. Kaya naman kami, naman nagabantay sa adlaw, nagbuhay sa adlaw sa Sabado. And the Bible says the next Sabbath day came almost the whole city to hear the word of God being preached. Kaya nagsugit sa aton, kaya pagkasugat lang ng baway, ang habas nunca, syudad ng mga tao, nagdito sa kapag sa pagpamanti sa puno sa Diyos. My friends, Jesus was a Sabbath keeper. The disciples were Sabbath Mga biyan keepers. si Krisos, nagbantay sa adlaw, nagbuhay sa adlaw sa Sabado. Ang mga dito ito nagbantay na sa adlaw, nagbuhay sa adlaw sa Sabado. What about the Apostle Paul? Let's really make sure Paul was a Sabbath keeper. May siguro lagi natin na siya
apostol ako ang pagpantaya ng Panginoong Paway. The Bible here, it's speaking about Paul, and Paul, reasoned, he spoke, he taught, he preached in the synagogue, the church, every Sabbath. Ito si Pablo, siya ang pag-advise, nagwanin siya sa sinagoga o sa simbahan, sa nagsakat, lalo ng paway sa lalo sa mga. Paul went to church every Sabbath. He was a Sabbath keeper. Uy, si Pablo ang pagpantay niya, ang mga Sabado, nakanto sa to, ang tungkol sa pagkaon sa pag-exercise sa puno sa Ginoo. My friends, if you read the book of Acts, Basahin niyo sa pinuhatan sa Biblia. you will find that Paul held 84 meetings on the Sabbath day. That's just in the book of Acts alone. Dinaan sa libro sa pinuhatan, sa 84 kabisis ng katipunan ang hinito nila sa pag-satlaw ng bawal. Saba. Now, Jesus here is speaking to the disciples, to the early church. He's making a prophecy. Diri si Jesus nakahambal siya sa ulang iglesia nga di panintun siya sa tagna sa panabuton. And he's telling them, in the future, Jerusalem and the temple will be destroyed. Nga nasugid sa daan sa ila, nga sa panabuton ang Jerusalem at templo maganagagot. And Jesus says, but pray that your flight be not in winter. Jesus says, pray that when this happens, it is not in winter. Dahil siya naghambal sila, panabuhon lang daw, kung mag-abong ninakatlaw, hindi na siya mag-abong sa tigtulog daw kung sa atlaw nga, sa pano. Because if it's in winter, it will be wet, it will be cold, it will be muddy, it will be difficult to escape. Kung magpalagay sila, balong ka, kung ang tigtulog daw, magbulay, mansang matugnaw, kapasatong na karingkaw. And then he says, pray that it's not on the Sabbath day. Kaya yung maghambal, pag-abuyo ka mga pagpalagay ng hindi sa atlaw sa pano. My friends, the temple, Jerusalem, was destroyed in AD 70 by the Roman general Titus. Siya natabugay sa kasaysayan na naglagay ng templo sa tuloy sa tinta para nihirap ito. Jesus had already been in heaven for over 40 years. Ito na si Kristo sa langit, sa sobra sa 40 ka mga tuligan. And he was saying, even when I'm not on this earth, I still want you to keep my Sabbath. Kung sila ko yung isa ko na ako din kaya ako sa langit, gusto ko bantayan yung gapang katang ng paway. Let's quickly have a look at some misunderstandings that people have about the Sabbath. Sabi ay ang tamlong hindi sa kroma pag-igsente sa ibang mga tao parte sa atlaw ng paway. The first misunderstanding is this. They say that the Lord's Day is Sunday, not Sabbath. Nga nagsiling sila nga ang Lord's Day, atlaw sa Ginoo, atlaw ng Domingo na, hindi atlaw sa Sabado. And they get this from this verse in Revelation. Agar ini nga dinadaan sa buklan. And John says, I was in the Spirit, in vision on the Lord's Day. Nga nagsiling ako yara sa espiritu sa palanawon sa atlaw sa Ginoo. My friend, make no mistake, God has a day of worship, and that day is called the Lord's Day. Isiling to nga ginogara siya atlaw, bali isiling na to nga ina siya atlaw sa Ginoo. But John doesn't tell us, is the Lord's Day Sabbath or is it Sunday? Kaya pagkabal ni sa wag kining Lord's Day nga ni atlaw sa Sabado kung atlaw Domingo. Let's now ask Jesus what day the Lord's Day Ang is. pagtutok na si Jesus kung ano kuning tawag na to nga Lord's Day kung atlaw sa Ginoo. And Jesus says, therefore, the Son of Man, referring to himself, is Lord also of what day? The Sabbath day. O sa ang anak sa tao o si Kristo, Ginoo man sa atlaw nga ilong paway Sabat. My friends, Jesus has just told us that he is Lord of the Sabbath day. It is not Sunday. The Lord's day is Sabbath day. So kita diri sa Ginoo, ang atlaw nga paway sa Ginoo ang atlaw sa Sabado di atlaw Domingo. When John wrote Revelation 1:10, when I was in the Spirit on the Lord's Day, John was approximately 90 years old. Jesus had already been in heaven for over 60 years.
Yes, nga ara ako sa Espiritu Santo sa Ginoo, gipanabana kag bitran ang Dios na siya kag si Kristo ako na sa langit sa sobra na sisinta ka mga katuligan. John was saying, even when my Lord is not with me, I'm still keeping his Sabbath day holy. Ang po sila mo dira kasi mo nagasiling kad bisan pa ginula diri apang sa gyapon ara na pagpilit pagbantay sa pagtutuan. The second misunderstanding people have, they say, Chris, the Sabbath is only for the Jews. Di ba pagkabang kasi ni Chris, ang atlang na magpahuway sa patuloy para na sa mga Diyo. Is that what the Bible says? And he said unto them, the Sabbath day was made for, does it say the Jews? No, it says for man, meaning all mankind. Ang sa mga mas na sila nagasiling ang Ginoo, kasi nga, ang atlang na pagginimo para sa tao nilang kasi mga Diyo, ako. My friends, there were no Jews at creation. Isiling ko sa inyo, sa pagpanuga sa kalimutan, wala na ako mga Diyo kayo. When God made the Sabbath at creation week, there were only two people, Adam and Eve. Sa pagtuga sa Ginoo, sa ating buhay, wala ito mga Diyo. Huwag na itong matao sa dagang si ibang lang. The Jews came 2,000 years after the Sabbath had already existed. Kaya pag-muspil ka tumig pa, sa kulang kulhot ka kutuayan sa kahuliyo. Do you remember? God said to Father Abraham, your descendants will be like the stars in the sky. Nagulataw kinhabang si Cristo na kasi marami. Nagulataw ka ngayon, nakalapot ka ngayon sa pamituon sa langit. And he said, your descendants will be like the sand on the seashore. Sa niya, ang iyong kalimutan ka ngayon sa balas sa baybayon. My friends, the Jews came to Abraham 2,000 years after the Sabbath. Tuspil pa kapatuig ang nagdikas sa piling kapagwa sa mga pinagi sa Abraham. So when people say the Sabbath is for the Jews only, they're wrong. Kung mga tao magkasiling ng ating buhay, para lang sa mga Diyo, nagsala sila para sa tao na, Diyo kung hindi, basta tao ka. Some people say, Chris, how do you know the Sabbath was not lost? Were you there at creation? How do you know we are still keeping the exact same day? Kasi namin, Chris, paasik mo ang ating magpawin at doon na niya sa bulan ay sa patusubok, ay naman subok, sa bulan ay naman subok. My friends, we know that Adam kept the Sabbath at creation. Arin na naatagin nga si Adan, pantay siya sa katalagawa sa pagpanulos, patapos sa pagpanugan. We know that Moses kept the Sabbath. Kabalagin ka na si Moses, nagpantay sa katalagawa. My friends, we know with certainty that Jesus kept the Sabbath. Nakabalagin natin na may arasik pagkasigurado din kasi gusto sa pantay sa katalagawa. We know the disciples kept the Sabbath. Kabalagin ka na magiging ito na nagpantay sa katalagawa. And my friend, if you're still not sure that we're keeping the right day, ask any Jew. Kaya kung ikaw di sigurado kung parang nagpantay sila sa katalagawa, palang ang isang kaudiyo sa bungsumong kapantay na sa tao sa bato. Out of all people on the planet, the Jews have kept the most accurate record of time. Waay ginain na tublang ka ini na kaudiyo tutub sa mga modern sa Israel. Ang diyan po pagbantay at lang sa patugyan ko. Another misunderstanding. People say, Chris, give God one day. Any day will do. Just give him one day out of the week. Masaya iba ka mga Chris, bisan ano lang yan account pili mo sabi mo sa mana. And my friends, it doesn't work that way. Pero silid ko sa inyo, hindi ang ina. You see, my friends, the Sabbath is like your birthday. Silid ko sa inyo, na ang agtang ng buhay pa rin sa imo ka birthday. I was born on the 4th of December. Na ano ko sa Disyembre 4. A historical event took place. I was born on that day. May kasaysayan na labo nga nabunuan ako sila na adlaw, Disyembre 4. I cannot say this year, I will celebrate my birthday on May the 5th. Di ko kasi nga siguro ang birthday ko ko sa May 5. And the Sabbath is the same, my friend. Ang mga sa adlaw ng buwan. I was married on the 23rd of September. Gipinyo ko sa September 23. I cannot say to my wife, let's celebrate our wedding anniversary on June the 5th.
Masilin mo sa akong asawa na ay huwag ka sa ulugon ng atong anniversary sa Hulyo 5. And you see, my friends, the Sabbath is exactly the same. You can't pick and choose. God has already chosen the day. Ako na yan hindi pili ka mga pinagusto ka na yan. Hindi mo yan i-arap niya itong pakon para sa ato. Any day in 7 will not do. God said, remember the 7th day to keep it holy. Hindi na pwede kung isang kadlaw kay Diyos nagasuko sa ato sa pagdundong sa pitong kadlaw sa badong. Some people say, Chris, we keep Sunday in honor of the resurrection. Ay, mga mga kasilikahin, Chris, ay nagapantay, tapos na sa kadlaw ng Domingo, kaya pasinunggan ako ng kadlaw ng panahon sa Kristo. My friend, if you think like that, you really should be keeping Friday holy. Siguro muna mo rin po mga patrantayan niyo ang Biblis na kadlaw kabalaan. Because Friday is far more important than Sunday, the resurrection. Bago kay Biblis, lapit ko importante sa atlaw ng Domingo sa atlaw sa pagbabanyaw. Because on Friday, Jesus died on the cross. He secured the salvation of mankind. Man was saved on Friday because of the death of Christ. Bago sa Biblis katlaw, siguro sa Ginoo ang kalawasan sa katlawan kay bago siya katlaw siya patay. Salvation was secured. Then you should be keeping Friday if you think this way. Din siguro sa Ginoo sa isang patay. Dira sa ato ang Biblis at mga kalawasan kay patay tani ang Biblis katlaw katlaw Domingo. Some people say, Chris, I worship God every day, therefore I don't have to keep any day holy. Mahal ng mga tao mga siling niya, ilaya sa badong, ako na kadlaw kita kasi pa. And I say, that's good. We should worship God every day, evening and morning worship. Kaya na siya, pagsimpat na mamahandog na sa Ginoo, kada adlaw, kada aga, kada hapon, kada gabi. But there's a difference between worshiping God evening and morning compared to a day of worship. Abang kaila man na iya, nga kung may araw niya, pinpakot ang Ginoo sa iya sumbo kasi bawta siya sa adlaw na itong bawa adlaw sa badong. Some people say, Chris, you're wrong. The Sabbath was nailed to the Ay, cross. mga tao na kasi nito, Chris, agad pala, ang Sabado na yan, ginansang ka to sa cross. My friends, is that what the Bible says? Amo ba nga ginambang sa Biblia? They get this from this verse in Colossians. Ano yung kasi kita na text sa Colosas? This verse is not talking about the moral law, the Ten Commandments. It's talking about the ceremonial law. Ang panginoon ng teksto sa Diyos na Palestina, gambal sa parte sa kasubuan, sirimunya, kamindiban sa kasubuan, kurang ang napulog ka mga subo. My friends, before Jesus died on the cross for your sins and mine, At isang isi na patay para sa ito sa lakagapon, how did they deal with sin before Christ? How did they deal with that in the Old Testament? paano nila ginatamod ang pagpakasalaan kay si Kristo na patay sa itong panahon para sa daan na katipan? My friends, before Christ died, if you sinned, you had to bring a lamb to the sanctuary. Your sins were transferred to that lamb, and that lamb died for your sins. Ang ginahimo sa Diyos sa mga tao, wala pa si Kristo na kanina pagkamatay, sa daan na katipan, kung magkasalan ka, dala ka sa kardero, dito sa santuario, ang pagkatapos ay kumasalan kung magkumpisan ka, mabalhin dito sa mga kordero. And Paul is writing about this, blotting out the handwriting of ordinances, the ceremonial laws that was against us. Why was it against us? We had to bring a lamb. We had to confess our sins. Dan siguro sa pagkakabandari, ginpanas niya, gitulan niya ang mga sutatan, sang kamot, sa matilan sa kabato, sa atong ng abato, kaya kung ikaw magpapay pa sa iyong padala ng kasang kardero, kundiro. And Jesus, Paul goes on and says, and took it out of the way, nailing it to the cross. Jesus, when he died, this system ended at the cross. Sa si Kristo natay, ini na sistema na kung ikaw makasala, magpapatid niya sa magtuwa sa puto. Wala na ito! Ginansang ito ni Kristo, gitapos ito sa cross. When Jesus, the true Lamb of God, died on the cross, this ceremonial system ended. The true Lamb died once for all. Kasi si Kristo, sa
simbolohan sakto sa mga kordero bilang ito aral na kinapatay. Sang siya ako matutulog na kordero panamatay at tumanan sa tanan, wala ako mga pagkalatala. Paul goes on, he says, these things are a shadow of things to come. His system was pointing to something to come. Who? Christ was to come. Kaya itong mga pamaagi kay mga sistema sa mga pagkalatala sa mga sa kordero, mga sistema, itong mga nagtulong sa kay Kristo, kapag namatay ni Kristo, lang ito tapos na ito. But the body is of Christ. Christ died. He sacrificed himself. He was sacrificed. His body was nailed to the cross. Ang pangalawas, iyan ni Kristo sa utang pasya, nagpakamatay, ilansang dito sa cross para sa kaluwasan natong tanan. My friends, this ceremonial system of forgiving sins ended at the cross. Jesus nailed the ceremonial system to the cross. The true Lamb had now died. Ang matutulog karon nga kordero amo si Kristo, nagrepresentahan sa tuanay siyang paghalaghadan nila sa karnero, kinansang na ini sa cross, tapos na ni, kagito manadira sa kamatayan ni Kristo. So you see, my friend, it wasn't the Ten Commandments that was nailed to the cross. Nga ang natulak sa cross, hindi na tulog ka mga sungko. Ang kasukuan sa likod niya ng pagkandalan, amo to ang itulak. My friends, what did God do? He rested on the seventh day. Ang Diyos nagbawal sa katitong adlaw. He blessed the seventh day. Yin pagkamaay sa kitong adlaw. And God sanctified the seventh day. Ang Diyos ang pagkamaay sa kitong adlaw. God did those three things on one day only. Ang Diyos nagbuhay sa tatlong kapabutan sa isang adlaw. He didn't do that on Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, but the Sabbath only. Wala yung kinimo sa likod ng pagkaparnes ka daw, tsaka kapasabado lang ang adlaw kinimula. My friends, let me ask you a question. Magkukusina ka ba din? Are you planning on going home with Jesus when He comes back? Nagkaplano mo lang kamo maupo sa kay Kristo sa langit, mabalik na siya? If you are, then let me tell you something. You will be keeping the Sabbath in the new heavens and earth. Kung maupot ka sa iya, bantayan ito ako sa langit, ang adlaw ilong bawal. Listen to what God says as He speaks through the prophet Isaiah. Madala mo po sa Diyos, sa nagkambang pinagis ka ng laga Isaias. God says, for the new heavens and the new earth which I shall make, Kaya sa bagong langit, kapagutan akong pagaymoon, it shall remain before me, saith the Lord. hindi magpapilin sa pamana mo sa Ginoo. In other words, God is saying, this new heaven, this new earth, it will remain. It will never be destroyed. Kung sa likod na ang tugaw sa Ginoo, na bagong malaking pagtuta, hindi na papas, hindi na malaglag. And He goes on and says, so shall your seed and your name remain. In other words, those who are there, they will never grow old and die. Kung sa likod, hindi magkaliwatan, magpapilin, ang ipagalan, yan itong mga kalaban na pagkati sa Ginoo, hindi sila magkakatigulang, pabilin na sila. And then God says this, and it shall come to pass from one new moon to another, Ang Diyos kasiling, hindi mag-abot, dengan sa isang kalati, pagkatapos sa kalati, and from one Sabbath to another, pagkikan sa isang katama sa bato, pagkatapos sa isa, shall all flesh come to worship before me, says the Lord. ang tanan ng mga tao, pagkatapos na magtungkan, pagkasimpa, siling sa Ginoo. My friend, you will be going to church on the Sabbath day according to what God has just said. Ang mga kanto sa iglesia, sunod sa ginhampan, sa Ginoo, at lang ng baway, sa tama sa bato. My friends, doesn't it make sense to keep the Sabbath here on this earth now, and when Jesus comes, you will just continue keeping the Sabbath in heaven for Una-una eternity? ay ito sa bagong pututa, hindi palang ang nagkaigo, subukan tayo na ang nagkuhay, kung kumaanak na ta, pagkatapos lagi na pagpantay na at lang na sa bato. Why would God want us to keep Sunday here on this earth, and then when we get to heaven, He says, no, let's change the day now. Now we're going to keep the Hindi na Sabbath. pwede kasi nito, subukan dito,
over 100 years ago. Hari hanggang ni Padre Enright sa Dugay na Gate na Pagkatuligan. He threw out a challenge. He offered $1,000 reward. Dugay na sa unang pa, sila tagaan, takamupanya, 1,000 ka mga tolyares. This is what the Roman Catholic priest said. He said, but Sunday is not the Sabbath according to the Bible and the record of time. Sili-sili na pare, ang mga Domingo, hindi ang adlaw na nagbuhay sa Biblia at sunod sa record sa panahon. He says, everyone knows that Sunday is the first day of the week. Sili niya, pagsitansan ka pa ng mga Domingo, ang mga adlaw sa simana. He says, I have repeatedly offered $1,000 to anyone Siling pa niya, sulit-sulit ko ang pinatanyag ang 1,000 katulyares na kay Bisan kay Sino. to anyone who will furnish, who will bring proof from the Bible that Sunday is the day we are bound to keep, and no one has called for the money. Siling pa, dahil $1,000, kung makamatuod ka sa Bible, ang Domingo mo ng adlaw na atong patayan, pero wala isang gintawag para sila ikwarta. Bakit sa pinakahimo? My friends, the Roman Catholic priest says, I'll give you $1,000 if you come with your Bible and show me in the Bible where it says, keep Sunday holy. Siling pa siling pa rin, nag-aanta ka isang $1,000, dahil ipakita mo sa Biblia, babasa ka litra po litra, gabantayan ka ang Domingo kadlaw, gagin pagkabalaan, gagin pagkabaayo, gagin pawayan sa Diyos. And he says, no one has come to collect the money. Siling ka ba? Dahil sa tao, nakakatuloy ang aking magwao, tadya ko. My friends, tonight is your lucky night. Pero sa mga gabi, ako nga daw, gabi buwinas ka. I'm going to throw out a challenge. Ihangad ko ang paghanggan sa imo. I will give anyone here $1 million. O grabe, tagaan ikaw sa $1 million. Naku, patanin. If you come with your Bible and you show me in the Bible one verse where the Sabbath was changed to Sunday, Ay, pamatunan mo, basahon tagin sa Biblia, litra po litra, na ang Diyos nagasiling, inilisang ko na ang adlaw na Domingo, adlaw na Sabado, makatusan na Domingo. Kung makita mo, mabasa. my friend, maybe you want to buy that new house. Wala ko kapagkan sa balay para sa iyo. Maybe you want to buy that new car. Kung may ka, magkalagkan sa balay, pagkalagkan sa lakyan. Maybe you want to buy that block of land. Siguro, gusto ko pagkal sa isang lukti. Well, tonight's your chance. Come with your Bible. Give me one text where God says, remember to keep Sunday holy. One text. Sa mga Nothing teksto, is yours. sa mga gabi, sa kabidyo na tulyares, isang ipakita mo sa Biblia naman, teksto na masasabi, gatong tuma ang adlaw na Domingo sa pagpakabalaan siya. My friend, if you believe Sunday is the day that you should worship on, where is your evidence? Where is the proof? Hindi ang imo pagmamakuot, kumabasa mo na, nagasiling tuma ang adlaw na Domingo sa pagpakabalaan siya, hindi pa matuubang. Whatever you believe, you should be able to prove it from the Bible. Ano ba rin magpintuhan, dapat mabatugan mo inagsunod sa mabasa sa Biblia. So, my friends, I throw out that challenge. The money is yours. Give me one text. The money is yours. Dahil po sa inyong pahangkat, at basta mabatuloy na ipakita lang sa akong gusto. My friends, listen to what the Church of Rome says. Ano ba tayo pag ginambal sa isipan sa mga? Does the Church of Rome claim that the change of the Sabbath comes from the Bible? Sa mga nagkakos, ang pagkaito sa katlaw, ang inugpaway na galing sa Biblia. Does Rome say the Bible tells us the day has been changed? Ang Roma kasi parang para sa ato nga ang Biblia ako may babasan kita nga nagpayo sa katlaw ng Biblia. Now she gives us the answer. Listen to the Cardinal James Gibbons. Sabihin niya si Padre Cardinal Gibbons sa mga nagdal niya. The Cardinal
Revelation, Siling pa ni Father, basahon pa Biblia, halin sa Henesis pangkat sa buka, and you will not find a single line or verse kag hindi kami makakita sa isang katilang sa bersikulo authorizing the sanctification, the keeping holy of what day? Sunday. kaya nagkakulisan, mabasa mo ng letra-punitra, kami pakabalaan at daw ko. The Cardinal says to you tonight, there is no verse that says keep Sunday holy. None. Isang may nagpahayag mula sa bersikulo ng siling, nga pakabalaan mo, kagpawayan mo, kagkabaguan daw ikaw lakit. The Cardinal continues. He says the scriptures enforce the religious observance of what day? Saturday, seventh day, Sabbath day. Siling pa sa atong pare, nga ang Biblia nagasugo sa reliyosong pagpantay, siling ni Padre, sa adlaw nga Sabado, o adlaw nga Sabat, o adlaw nga Sabado. And he says that is a day which we never sanctify. That is a day we do not keep holy. Kaya siling pa ni Padre, ako ng adlaw, rawa ay kita Biblia nagkapatalaan kang nagapantay, siling ako na. Oh, my friends, the Cardinal tells you loud and clear, Sabbath is the true day. Gani ang isang paspater, naharugin kang makian na si Pata, nga siya nagasiling ka ang adlaw magpawan, abot pito at adlaw nga gawin, Sabado. That comes from the Church of Rome. Di kanila sa simbahan sa Sabado, betul ito. My friends, notice again what the Cardinal will tell you. At pagkakapagpahayag ka, The Redeemer, Jesus, during his mortal life here on this earth, ang maglubos na po, si Jesus, parang sa iyang pagkinabot sa kalibutan, never kept any other day than Saturday, seventh day, Sabbath day. bakit sa naging pagkayan nga liwang kukunain na adlaw sa patulang gitya? Oh, friend, the Cardinal says Jesus was a Sabbath keeper. Isn't Jesus your example? Then you should keep the Siyempre, Sabbath. pasang kapital, si Jesus, pagkipantayan niya, ang adlaw na sa patulang ni Panaton siyang ahiplo, sunod na ito, di atong sundon siya. In case you're still not sure, listen to what the Church of Rome says. Kung hindi ka pagkisigurado, kung ari pagkitulakan na pagkitsunod sa ito dokumento, The church had changed the Sabbath into Sunday, not by a command of Christ, but by its own authority. Dinig pa nila ang simbahan, nagbaylo sa adlaw na itong pahuway makadto sa Domingo, hindi tungod sugo ni Kristo, apang tungod sa biyaya ng galingong na otoridad. My friends, why blindly follow the Mother Church? My friend, follow Jesus, follow the Bible. Na ang magsunod-sunod na tagadabulag sa ilang iglesia, yan, sundon na si Ginong. My friends, what will the Baptists tell you? Hoy, kato naman na sa mga baptist, ano na ginapalo na sila? There was and is a commandment to keep holy the Sabbath day, but the Sabbath day is not Sunday. Ano pa kinahambal sa mga profes, sa mga baptist, niya, may ara sa to, kag may ara kasukuan sa pagpantay sa adlaw ng nagbaway, pero inakalo ko, hindi ito. My friends, that comes from the Baptist Church. Halin ini sa baptist na simbahan, They know which day is the true day. What about the Church of Christ? What do they tell you? kaya hindi kasugit sa itong mga pagkagdalot na kinahambal sa silang iglesia. There is no direct scriptural authority for designating the first day, Sunday, as the Lord's day. Sunday is not the Lord's day, says the church. Siling pa sa simbahan ini sa baptist, nga wala sa direkta, otoridad gikan sa kasulatan para sa pagdisikar sa mga Domingo, mabang adlaw sa Ginoo. My friends, what will the Church of England tell you? Para naman ang simbahan, isa na kasimbahan, Church of England. Is there any command in the New Testament to change the day of weekly rest from Saturday to Sunday? None! May araw na kasabahan sa mga tipan, kaya isa ng adlaw, masimalan sa Hawaii, hanin sa Sabado, pagkanto sa Domingo, wala
The Protestant churches know which is the true day, but they want to be popular like the mother church. Ang protestante kasi ba, kabarang sila kumatunan daw, kahit kay gusto na sila kamangin, patugan, kahit sa Kiloy Iglesia, dato kasimbahan. What about the Lutherans? What will the Lutheran church tell you? Protestante, Baptist na klase, grupo ng dokteran, ang ginagawa sila. The observance of the Lord's Day, Sunday, is founded not on any command of God, but on the authority of the church, the Church of Rome. Sa Ginoo, ang pagkatapos ng Domingo, wala ina ipundar sa sugo sa Diyos, apang sa otoridad sa simbahan lang. My friends, what about the Methodists? What will they tell you? Ang pinabal sa Methodist, One will search the scripture in vain for authority for changing from the seventh day to the first. ang isang pagkausisa sa kasulatan sa mga sa kapuslanan para sa otoridad sa pagpayag gikan sa pitong adlaw pagkanto sa una. My friends, what will the Mormons tell you? Uy, kadto naman ta sa mga bigot ng mga Mormon sa mga ginampan. We regard the Sabbath as divinely established and its observance a command of Him who was and is and ever shall be Lord of the Sabbath. Silipas sa mga bigot ng mga Mormon, ako kinatabot ang adlaw na nagpaway na gintungkod sa Ginoo kagapagpantay sa kasukuan niya ako sakto karon kag sa nagtugtugan ang Ginoo sa adlaw na Sabat, adlaw na nagbuhat sa Ginoo adlaw pagpantay sa Ginoo. My friends, what about our friends, the Presbyterians? Pinatawag sa mga Presbyterian. God instituted the Sabbath at creation of man, setting apart the seventh day for the purpose and imposed its observance as universal, worldwide, perpetual, meaning ongoing moral obligation upon the human race. Ang Diyos nagtungkod sa kanilang pagbuhay sa pagpanuga sa tao, ginpahanda ba galain ang ipitong na adlaw para sa isang katiwan kag impune ang katumanan sini nga isa ka universal sa kalibutan kag dalayon padayon nga murang obligasyon sa katawhan. What about our friends, the Pentecostals? Katon pa sa mga Pentecostal ang mga ginagdala sini. Why do we worship on Sunday? Nga ang nagasimba kami ng Domingo kadto sa Pentecostal. Doesn't the Bible teach us that Saturday should be the Lord's Day? Hindi pala nagtudlo sa ato nga ang Sabado, ang adlaw sa Ginoo sino ay klaro sa Biblia. My friends, we're going to wind this up. Tapusin na biyan. Listen to what the Church of Rome says tonight. Talupan ko na ito kung ginapal sa simbahan sa hulang ng gabi. The Church of Rome says, is the Bible the rule or the guide of the Protestants for observing Ang Sunday? Biblia pala, ano ang magagabong o magagiya sa mga protestante sa pagpantay sa adlaw ng Domingo? And now the Church of Rome gives the answer. She says, no. Kaya simbahan sa Roma, nagkasila, hindi. She says, I believe the Seventh-day Adventists are the only ones who know the Bible in the matter of Sabbath observance. Isang pang Katoliko, Roma nagkasiling, siling para sa Papa, ako nagapati, nga ang mga Seventh-day Adventists, ako langgit ang nakaibaro sa Biblia, sa bahin, sa pagbantay, sa adlaw ng magpaway. My friends, that comes from the Church of Rome. Rome says that, not me. Hindi niya ako ng balan, yan ang pinagpasa ang karoon, mabasa niyo na, kung ano ang simbahan, mabasa ang simbahan. Rome says only the Adventists know their Bible because they keep the Sabbath. Silid pa sa Roma, ang mga Adventista na ginagawa nagabantay sa insaktong kaginabantayan nila, ang ginagawa sa Biblia. My friends, what will be your guide? Kaya sa karoon na gabi-abiyan, ano ang imong giya? Will it be the Bible, the Word of the living God? Ang imong wala nagiya, ang pulong sa Ginoo, ang Biblia? Or will you be guided by tradition? O kung giyahan, kung ang nabatano, ang nalang na, tradisyon? Will you be guided by the teachings and doctrines of men? Ikaw pala pagagiyahan sa mga pagtulungan ng doktrina na nabatano iya sa tao lang? My friends, Sunday is just a common working day.
Silip ko sa inyo, ang unang ataw si Banan, Domingo, at lagi niya sa Minukubra. Monday, just an ordinary working day of the week. Isa na pagkaroon ataw sa pagtrabaho ang Lunes. Tuesday, once again, we go to work. Uro, ataw sa pagkubra. Wednesday, an ordinary working day. Hindi na ito ataw sa pagkubra. Lunes. Thursday, off to work again. Wipes, ataw na po sa pagtrabaho. Friday, a common working day of the week. Ang Biyernes sa kuman, kumul ataw sa pagtrabaho. But my friends, Sabbath day, a day to remember. Ang pagsiliplo, atlaw na padlang sa kadang, atlaw na atong tumutumo. Remember, God put the word remember in front of this commandment only. Doon mo natin, ang Diyos na bukal sa pulo, nga, tumutumo sa sinigin na nagkasukat. God with his own finger wrote, remember the Sabbath day, please keep it holy. Ang Diyos nagsulat sa desert ng login na sila, tumutumo at nagrepoy, pagyong pagtahimik, kabalaan. Jesus says, if you love me, prove your love. If you love me, prove your love to me by keeping my commandments, all 10, including the 4th. Si Jesus, kung kamu nagigumpa sa akong pamatunin, nagigumpa, pinagka sa pagpatay sa akong kasunuan, tungo sa kasunan kaya kasi dapat kasunuan, subos mo simpa sa tataw sa mga. What did John say? The devil is a liar, a deceiver. He has deceived the whole Ano ginapagawa? Ang yawa, ganun patalagin, kaging patalang niya, halos sa tungkol sa kalikutan ng katawan sa kalikutan. My friends, you have to make a choice. Kaya, ka dapat maging sa pagpili. Will it be Sunday, the broad way? Domingo palang atlaw, balaka, pasangkad ka daman. Or will it be Sabbath, the narrow way? Ito ikaw sa atlaw ng pasalaw sa padukit, ka daman. You have to choose, my friend. Ikaw dapat magpili, yan. It's got to be one or the other. Pili ikaw sa isa o sa piyan. My friends, when we read about the Sabbath in the Bible, Kalau kabasa sa atlaw ng puway sa Biblia, we discover that Adam kept the Sabbath, ato nila kasapan ni sa atin ng pagpay sa atlaw ng puway. Abraham kept it, Sa Abraham, ang pagpay na. David kept it, David, Isaiah, Sayas, Daniel, Daniel, Paul, Kaplo, John the Baptist, Bautista, the disciples, Jose Camilo, Jesus, Jesus, etc., etc., etc. ipadabong pagkapadab. Now, my friends, when you look at Sunday in the Bible, where do you read of anyone in the Bible keeping Sunday? Who kept Sunday in the Bible? Kung di mo pasahan sa Biblia, sino ka nagpantay tira sa kataw ni Domingo? My friends, the answer is zero. No one. Ang sabat nira, 0, itlog, walang kinsa. My friends, tonight, Yan, sa karoon ng gabi. I want to encourage you. Ako ka mo kinadasi. I want you to follow the Bible and the Bible only. Gusto ko nga inyong pagkasunto ang pulong ng sa Pinoong ang Biblia. Christ is your example. No man is your example. Christ alone. Lalaki, ang atong sunundahan, kagunan ka sa ibang pa. Tonight, I want to ask you a question. Ang di gabi, ako ko kapusan ng pamangkot sa inyo. Tonight, I want you to raise your hand if you understood the message. Pero yung gabi, gusto ko asawang kamuto ko rin sinihan ng mensahe. Unahan pa niyo. Praise the Lord. Yeah, Put your what's your hand name? down. Kahit tulong. I want to ask you another question. Huwag nalabat sa inyo. I want you to raise your hand if you believe the message. Kung nagapati ka mo sa inyong mensahe, ang sa inyo na magkabot, isa. Praise the Lord. Kaya ko nang ito. And now I ask you one final question. Katapusan ang pamangkot. Tonight, if you believe the message, I want you to raise your hand if you are now going to follow and put into practice the message you Kung learned nagapati ka tonight. mo sa inyong mensahe, kung inyo na pagkahimuan ni practice, ang sa inyo tawag. Praise the Lord. Kaya wag. My friends, I want to encourage you. Trust the Bible only. Ako nidasig sa inyo sa libig lang, kang sundan ng bitlang kung ang ginhambal sa Pisiya. And
the Sabbath, you will be keeping that throughout eternity. Katugtuba, kung Diyos wala kin Sabbath pa ito, wala na kinisan na kami po, ipagkaya ninyo inatratod sa wala katugtuba. Tomorrow night's topic, we're going to be diving into the prophecies of Daniel and Revelation. Tomorrow's topic, the Antichrist. Who is the Antichrist? Part 1. Ang atong napikupas ka tao, atong pagkasapan kung sino ba ang Antikristo Panginoon. My friends, thank you for coming. God bless you and good night. Dapat sa pagkarini, ang ating pagkakamay. Ayun, karistan.
closing prayer. Balaan, silibahon ni Diyos, ang ikaw kinakasalamatan, kinadaya tungod sa daugan, sa mga pulot, na among pamatinan, sa karong nagagi, kang among kinakasalamatan, ang labi importante na kamaturan pahin sa daw ng pagpahuway, nga mo ang imong ginsugo sa imong makatawhan na pagkatawhan dito sa imong gikarian sa langit, kag pagkatuyo, kaupod mo sa walang katugtuban, imong pagkaliwasong, makatawhan ay mo linawas, pinaagis sa imong kaluboy, grasya, bugay, pinaagis ka patan ng Kristo Jesus, makatawhan, nga nagatuban sa imong makasuduan, kag pagkakagpay pagkamator kay Jesus. Kabay-pay din kamaturan, nagdulog sa tagipusoon sa tagsatagsa sa among makasing-kasing kag panghuna-huna. Magapalauli kami, among dili pamaradungan, pinag-pinag kami sa ikaigo, kag balaan ni Espiritu siya amo ang magalisok sa among tagipusoon kag panghuna-huna. Nga kung iniihampal sa ibubulo, nga among Biblia, suldon na malikaw. Kaya ito lamang ang nagmamasinulon doon sa iyong ginong Diyos, amo ang imong pagkakaroon dito sa imong ginarihan sa malangit. Kag imong nga pagkapakamaayuhon sa kuganagit ang makatawhan na hanggang masinumanan. Salamat kini Diyos, ibigan naman ini, nagkamaturan sa kasing-kasing na babae kaligwas at lao. Batung ang bungang pagkakapaturan, amon ini haksong ng kamaturan, kag amon ibigan tungkol sa tao sa pagpahayag. Pagpapahilig ka po na ito, lungkol sa mga evangelist and their press, kay sa tanan mga partisipante ng kauturan, sa pagpalauli naman sa kagsanaman ka mga tuloy-anan, palo naman kalipay, upod sa pagpantay, pagtipig sa mga kinaboy pinag-isip, palaan ng tunda, ang ginapawag, nagtugyan ko sa katauran sa amon mo sa kalalisos. Amen. Ngayong gabi sa ating